Magandang hapon muli sa aking mga kaibigan at tayo muli nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na tayo po ay magsalo-salo muli sa pag-aaral po ng kanyang salita. Ang babasahin ko po na talata dito po sa Ephesians chapter 1 verse 13. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Now, maganda po pag-aralan ang talata na ito because dito po ang Banal na Espiritu, the author of the scriptures, sa pamagitan po ni Apostle Pablo, is like is telling us ano po ang nangyari. Paano po tayo nakarating sa tinatawag po natin na kaligtasan. And I think isa sa bagay yan na sana magpukaw ng iyong interes, kaibigan. So, dito, mababasa po natin, actually, meron po tayong tatlo na ating pong tututukan. Ano? Una, ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. Pangalawa, you believe. Then, ang pangatlo, you were sealed. Okay, so dito po tayo tututok sa ating pong pag-aaral. So, let's start with the word first. After that, ye heard the word of truth. Now, ang word na heard, ang kanyang original po na lingwahe means to attend to consider what is or has been said, to comprehend or to understand. So para po itong katulad sa isang classroom setting, may mga teachers siguro tayo na nakikinig ngayong hapon, maintindihan niyo po ang ibig ko sabihin. Kasi minsan sa loob ng classroom, ang teacher, para po ma-emphasize niya ang kahalagahan ng kanya pong tinuturo, minsan nagsasabi siya, makinig kayo mabuti, lend me your ears, give me your full attention, kasi if you will miss the things that I will be discussing, it will be hard for you to comprehend the subject. Makinig kayo kay kung hindi niyo maintindihan, hindi kayo makinig, hindi niyo maintindihan ang ating topic. And kung hindi niyo maintindihan, mabagsak kayo. So, he is actually emphasizing ang kanyang sasabihin is of great importance. Yan po ibig sabihin dito ng word na heard. No? The word heard, to consider. Bigyan mo ng interest. Try to comprehend. Gamitin mo ang ibinigay sa iyo ng Diyos na kaya para maintindihan mo ang iyong napag-aralan or ang ating pag-aaralan. The word of truth, the gospel of your salvation. Kasi po, may mga tao, and sabi ko kayo na gaya sa classroom na setting, may mga estudyante na talaga interesado man talaga sinasabi ng teacher. How we wish ang mga estudyante po natin, talagang ganoon ang attitude, interesado makinig. Pero yung mga estudyante naman tayo na alam natin, nandyan lang ang katawan, puro ang isip, at saka yung, pati kaluluwa, parang wala dyan sa classroom, Parang malayo sa classroom or sa bagay na pinag-uusapan. Now, sa Bible, very important po ito because, sabi nga dito, we will be talking about what? The word of truth, the gospel of your salvation. So una po, bakit po kailangan bigyan mo interest? Because this is about the truth. Okay, this is about the truth. And I think, kung ang bagay siguro pag-uusapan natin, factual or truthful, di ba, dapat magpukaw yun ng interest mo versus sa pag-uusapan natin dito, yung mga bagay na wala man tayo kasiguruhan, mga bagay na lilinlangin tayo, mga bagay na deceitful. Pangalawa, bakit important po ito? Because this is talking about what? Salvation. This is talking about salvation. So, importante po ito kasi kaligtasan pong pinag-uusapan dito. Hindi di ba? Kung ang pag-uusapan kaligtasan, lalo na kaligtasan po ng ating kaluluwa, kaligtasan eternal po ito, hindi po kaligtasan temporary or physical, dapat magkaroon ka ng panahon, dapat magkaroon ka ng interest. Di ba? Sa ating pong normal na pamumuhay, may mga bagay na sigurista po tayo, di ba? Sa utang, sigurista po tayo. Kaya hindi natin tinitigilan text ang mga kailangan natin na giram sa atin. Lalo na ngayon sa panahon ng kagipitan, di ba? Very sharp ang memory natin sa mga tao na nag-utang sa atin. Sigurista tayo doon. Sigurista tayo, that's why kapasiguro tayo sa ating health, kapasiguro tayo sa ating kahit
kamatayan, kaya ang iba, gakuha ng Saint Peter. There's nothing wrong with that, by the way, ano? Lalo na kung may kakayahan ka man lang. Pero hindi ba, mas magsigurista ka kung pag-usapan, anong mangyari sa akin pag namatay ako physical? Saan ako pupunta? Yan po ang realm ng tinatawag natin na kaligtasan. So, that's why you have to put your interest. You have to put your comprehension sa ating po pag-usapan ngayong hapon. Now, sa Bible po, may 4 po na response sa pagtuturo po ng gospel, no? Na una, pwede ang gospel wala ka interest. Okay? Ito po ang picture ni Jesus sa gospel or seeds that was sown on the wayside. Mga tao na wala interest. Okay? They don't see the gospel worthy enough na they will spend kahit a single minute of their time. Ngayon kaibigan, kung nakikinig ka ngayon, wala ka interes sa mga bagay patungkol sa Diyos, wala ka interes sa mga bagay patungkol sa eternal na estado ng iyong kaluluwa balang araw, wala ka interes sa mga bagay na sasabihin ng Diyos sa kanyang salita, I think it's better for you to change yung pinapanood ngayon. No? Because I think for many of them, if not all of them, spending time with the Word of God, spending time with the things of God is just a matter or it's just a big waste of time. Now, but you can also respond emotionally. Ito pong picture ng rocky soil. Okay? Sabi ni Jesus, nung marinig nilang gospel, excited agad, no? Excited agad. Ha? Now, may mga tao na gano'n. After they study the Bible, puno sa excitement. And there's nothing wrong with that to respond emotionally. Kasi emotional being ang baga tayo, di ba? Pero ang problema, nung dumating na po ang pagsubok, and I'll tell you, your faith in Christ will be tested. Now, nung dumating ang pagsubok, sabi ng Bible, yun, wala na, nagtalikuran na. Yun po yung mga sumunod-sunod kay Jesus, di ba? Marami sa kanila excited kasi magawa si Jesus ng miracles. Pero nung magkaroon na ng oportunidad si Kristo to teach hard doctrines, ayun na, nagpurulasa na, di ba? Iniwanan na si Kristo. So, sa una lang, excitement. Pero when it is being put to test, then you will find out hindi man talaga totoo, hindi man tunay. Ang iba, they just respond in what? Mental response. Ibig sabihin, they find it interesting, they find it na okay man na, maganda man pag-aralan. Pero ang sabi sa thorny soil, ang description po dito, they are so preoccupied, okay, that the things of this world has choked. Okay, ibig sabihin, importante man yan, kaso lang busy kaya ako, kaso lang marami akong gagawin. Maybe sunod na panahon. Marami kasi ako kailangan tapusin, marami ako kailangan i-accomplish. Is that your response ngayong hapon? Or sana kaibigan, you will be a person who will be responding as a pictured by the good soil. A person who is receptive and responsive to the Word of God. Okay? Ito po ang tunay, ito po ang magdadala sa iyo sa tinatawag na salvation. If your heart is ready to receive and to respond sa tinatawag po natin, the gospel of your salvation. So sana you'll be one of those or among the individuals na nakikinig po ngayong hapon na magamitin po ng Diyos ang kanyang salita para po dumating ka sa pagdedesisyon towards salvation of your soul. Now, sa Bible, sabi sa John chapter 14 verse 6, si Kristo ang pakilalan sa kanyang sarili, I am the truth. On the other hand, sinabi niya sa John 17:17, sanctify them through thy truth, thy word is truth. Now, some Bible scholars will tell us Christ is the living word, the Bible is the written word. So ito pong truth actually speaks about Christ and His word. So the gospel of your salvation is about Christ and what He has instructed to us, what He has told us in His words. Now, bakit po importante ito? Kasi sabi ni Kristo mismo sa Mark chapter 4 verse 12, that seeing they may see and not perceive, and hearing they may hear and not understand.
May mga tao po na ganun, ano? Gaya ng mention ko kanina, nakikinig sila, but they don't find it interesting. Nakikinig, pero wala po sense of comprehension. Na hindi po sense of comprehension na wala ka po, medyo nahirapan ka sa languages. No. The word here is comprehension sa mga spiritual na bagay. Alam niyo bakit? Kasi importante po that when you listen to the word of God, importante na mayroon kong attitude, Lord, turuan mo ako. Gaya po ng prayer ng isang psalmist, ano? Open thou my eyes that I may behold wondrous things out of thy law. Lord, gusto ko matutunan ang iyong salita. Gusto ko, Lord, matutunan ang katotohanan. Ayaw ko po mapahamak ang aking kaluluwa. Ito po yung attitude ng Ethiopian eunuch nung binubuksan niya po yung portion of Isaiah na tinulungan po siya ng isang apostle para paipaitindi po sa kanya. I mean, God desire. He is desiring na maalaman niya kung anong katotohanan. Why? Because sabi ni Kristo, and lest anytime they should be converted. Ibig sabihin po, kung maalaman mo ang katotohanan, you will be converted. Now, hindi pong convert dito na ma-convert ka sa reliyon. No. The primary meaning of the word converted here, magkaroon ka ng tama na perception or tama na pananaw, tama na evaluation sa mga bagay-bagay. Talikuran mo ang mali at doon ka sa tama. For example, magkaroon ka ng tama na pananaw kung ano ang Diyos. Yan ibig sabihin. So, ma-convert ka sa mali na pananaw kung ano ang Diyos sa pupunta sa tama. Magkaroon ka ng tama na pananaw patungkol sa paano ba talaga ang kaligtasan. So, ma-turn ka sa mali na pananaw papunta sa tama na pananaw. Yan po ibig sabihin ng word na converted. When that happens, sabi ng verse, their sins should be forgiven. That's why importante po for us, for many of us, for us people, na maalaman po natin ang truth. Because if we will know the truth will lead us to what? To the forgiveness of sins. Kapatawaran ng ating kasalanan. Now, let's move on to number 2. The second word there is that ye believe. So, the things that you have heard will bring you to what? To believe. Now, ano po ang object ng belief? Again, importante po yan because belief on itself will not save you if it is the wrong object. Okay? Now, you can believe on yourself. Definitely, it will not save you. You can put your belief on your religion. Definitely, it will not save you. You can have belief on your ability to perform the 10 Commandments. That will not save you. So, what is the right object of faith? Again, the word of truth, the gospel of your salvation. So, same object. Now, so ibig sabihin, kung maalaman natin ang truth, at sino ang truth? Si Jesus. At ang sinabi ni Jesus sa kanyang salita, this will lead us to what we call salvation. Dito mo ilagay ang iyong pananalig. That's why si Kristo, ilang beses po yan sa scripture, mababasa, na in-emphasize niya, believe on me, come unto me, that whosoever believeth in Him. So, because kung mali po ang object na yung panampalatayanan, kung hindi po yung nakabase sa kung ano yung truth, then it will not help you. It will not save your soul. It will damn your soul. Now, very important din na word na kailangan i-emphasize at i-intindihin po natin itong word na gospel. Kasi po, this is the gospel of your salvation that we are talking about. So what is the word gospel? Okay, the word gospel, ang kanyang meaning po is good tidings or good news. Okay? Good tidings or good news. So, bakit importante po ito? Kasi may mga tao na minsan, no, tanungin mo, ano bang gospel? Kasi ikaw po yung nag-lead sa atin sa kalita. So, ano yung gospel? Sa mga tao po na tanong ko po, ano yung gospel? Ang sagot po nila yung sa Bible, gospel. Okay? The gospel is the Bible. Meron mo iba, pag tanungin mo, ano yung gospel? Yun, Matthew, Mark, Luke, and John.
Yan daw po ang gospel. Okay? So, kung ilagay mo panpatay mo sa Matthew, Mark, Luke, and John, may ligtas ka. Kasi that is the gospel, the good news of your salvation. Now, the gospel means good news. Ang Matthew, Mark, Luke, and John, we call them synoptic gospels. Bakit po synoptic? Because they are seeing Christ from different angles of His life. Si Matthew looks at Christ from the vantage point of being the King of the Jews. Si Mark looks at Christ from the vantage point of being a servant. Kaya ang keyword sa book of Mark is immediately. Parang active, parang palagi siyang may ginagawa. Si Luke looks at Christ from the vantage point of His perfect humanity. Okay? Being a doctor, that's why ang pinaka-descriptive po na event sa death ni Kristo, nandyan po sa book of Luke. Kasi po, he looks at Christ at the vantage point of His perfect humanity. And si John looks at Christ from the vantage point of His deity. Sabi sa book of John chapter 20, these things were written so that you might know the Son of God, and by knowing Him, you will believe. And ultimately, kung makilala mo si Kristo, kung sino siya, then you will put your faith in Him. At that's why sa book of John, ang first na chapter, first verse, is already a defense of the deity of Christ. In the beginning was the Word, hindi isa, was the Word. He is before the beginning, and the Word was with God. He is among God, kasama siya ng Ama, ng Banal na Espiritu, and He Himself is God, and the Word was God. Now, very important yan. That's why, yan ang pinaka-mensahe ni John, describing and defending the deity, the divinity of who Christ is. So, yan po ang tinatawag yan na synoptic gospels. Pero ang pag-uusapan po natin, yung gospel of salvation. Ito po yung good news that has something to do with our salvation. Now, tingnan ko po sa Bible, the word gospel is associated with, number one, the gospel of grace. The gospel of the grace of God. Ginamit po yan isang beses lang. The gospel of peace, twice. The gospel of the kingdom, 4 times. The gospel of God, 7 times. The gospel of Jesus Christ, the Son, ginamit po yan 13 times. So, kung titingnan mo ito, overall, i-jive mo yung, ipunin mo yung truth na ginapresent dito, the gospel is about the kingdom of God, the kingdom of whom? The kingdom of Jesus Christ that brings grace and peace. Now, bakit po grace and peace? The word grace, yan po kasi ang picture po ng ginawa po ni Kristo sa krus, diba? That's a picture of what Christ, of who Christ and what He has done on the cross. For by grace ye are saved. Bakit peace? Because ang peace po, yan po ang kailangan natin. Sabi ng Bible, kung wala pa po tayo kay Kristo, the wrath of God abides in us. Dahil sa ating kasalanan, ang galit ng Diyos na namuhay at nandyan po sa atin. John 3:36, basahin niyo po yan. So, kung wala kay Kristo, the wrath of God abides in you. So, what can remove that wrath of God? The reconciliation, the peace with God, na ang makadala lang po si Panginoon Kristo. Okay, so if you want to remove that wrath, you have to put your trust on the Lord Jesus Christ and the peace with God. Yan po sabi ng salita ng Panginoon, yan po ang mag-justify or magpapawalang sala sa iyo. You will be reconciled to God. Now, the gospel or the good, why is the gospel very important? Because meron pong bad news. Kasi ang isang bagay, mas na-highlight po yung goodness po nito kung maintindihan mo kung ano yung bad. So what is the bad? Kasi kung may good news, may bad news. Ano yung bad news? Ang bad news po kasi mga kaibigan, we are all what? We are all sinners. Okay? We are all sinners. Pero ang makasalanan, kagaya ko at kagaya natin lahat, pwede pong magkaroon ng kapatawaran sa kanyang kasalanan at pwede pong makasama ng Diyos sa langit. Kaya tinawag yun ng gospel. Okay? Ako na papunta ng impyerno, pwede pala na bibigyan ako ng Diyos ng tsansa na makapunta sa langit. Masama, pero pwede sa langit. Ayan po actually yung mensahe doon ng
magnanakaw sa krus, ano? Masamang tao yun. Pero nakapasok po siya sa langit. Wala po tayo duda doon kasi ang nagpromesa mismo si Kristo sa kanya, si Jesus. Ngayon mismo isasama kita sa aking kaharian. That's the good news. Ang makasalanan, pwede palang mapatawad sa kanyang kasalanan at makasama ng Diyos sa langit. Now, what will you do with the gospel? What will you do with the good news? Sabi ng verse, you will believe. Now, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4, mas lalo pong gin-highlight po or gin-explain ni Apostle Pablo further what the gospel is. Sabi niya, moreover, brethren, I declare unto you the gospel. Verse 2, dito kayo na iligtas. Verse 3 and 4, then gin-explain niya, Christ died for our sins according to the scripture, He was buried, and that He rose again the third day according to the scriptures. So kung titignan mo ang sinabi ng Apostle Paul, the gospel centers on the person and the work of Christ. So very important sa gospel, who Christ is. Who Christ is. And secondly, importante to emphasize yung ginawa ni Kristo sa krus, sapat, kumpleto, at yun lang ang kaparaanan at tanging kaparaanan para po tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. So, kung maintindihan mo ito, that the gospel is about Christ and what He has done on the cross for us, then, sabi ng Bible, how will you respond to this truth? You will believe. So let's talk about the word believe. Kasi ito pong parang pinaka centerpiece minsan ng ng controversy ang word na believe. Ang iba, manampalataya lang, ligtas na. Now again, I would like to emphasize faith or belief is only valid if its object is valid. Kung mali po ang iyong pinanampalatayanan, then by all means, imposible na maligtas ka. Okay? So, for example, kahit sigurado ka, kumbinsido ka na ang biogesic, yun ang makagamot sa cancer. Talagang kumbinsido ang isip mo, kumbinsido ka. Bumili ka ng 1,000 biogesic para sa iyo, yan ang gamot sa cancer. So ang tanong, after naubos mo ang 500 na biogesic, para bilang gamot sa cancer, gumaling ka or gumanda man lamang ang kondisyon mo? Now, so, ang isang pananampalataya sa mali na object, it will not guarantee you anything. So, that's why it is belief on the gospel. Again, the gospel centers who? The Lord Jesus Christ and what He has done on the cross. Now, may tatlo pong sangay ang tatawag po natin na gospel. Una po, importante po, or ang belief. Bago ka makapanampalataya, you need what? Facts or truth. Facts or truth. So, that's why sabi ng Bible, faith comes upon hearing and hearing the word of God. Kita nyo? Balik tayo sa first na word, heard. Faith comes or belief comes upon hearing and hearing the word of God. Ang ibig sabihin niyan, mga kaibigan, wala pong maliligtas, wala tao na makasiguro makapasok sa langit kung hindi niya po napakinggan ang salita ng Diyos. Kung wala ka interes sa salita ng Diyos. Because belief, faith requires an object. And that object or that belief should have what we call a basis. A basis. That's why po si John, in one of his book, 1 John chapter 5, I think it's in verse 13. Sabi ng verse, these are written so that you might know that you have eternal life. Ipinasulat daw ang salita ng Diyos para maalaman mo. Alin po ang mas maganda? Maalaman mo or malay mo? Depende yan. Alin pong mas assuring? Sigurado ka or bahala na? Ang sabi ng Bible, ipinasulat ko ito sa inyo, ito yung basis, ito yung black and white, so that sigurado ka, maalaman mo. Hindi po na malay natin or bahala na. No, maalaman mo na mayroon kang buhay na walang hanggan. So,
to believe on something, you have to have a basis. You have to have truth. You have to have facts. Ano po mga facts na importante po sa Bible? That is in relation sa tatawag po natin na kaligtasan. Una, ang Diyos po siya na banal. Do you believe that? Problema kasi ang inaturo po, minsan half-truth. Sabi ng iba, imposible yan kasi ang Diyos mapagmahal, di siya magdala ng tao sa impyerno. Wala po tayo problema na ang Diyos po mapagmahal. Okay? But if you will only believe at dyan ka lang mainiwala na ang Diyos mapagmahal, half-truth po yan. Ang half-truth po, delikado po yan, di ba? Para ka nag-aral ng paano mag-drive ng eroplano, tapos ang pinapraktisan mo lang kung paano magpalipad. Paglanding, di mo na alam. Delikado po yan. Half-truth is dangerous. Yes, God is a loving God, but we must understand another fact from Scripture is this: God is holy, holy, holy. In fact, wala po ibang katangian ng Diyos that was raised to the superlative degree maliban sa kanyang kabanalan. God, in Scripture, that does not tell us God is love, 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 but that God is holy, holy, holy. Another fact, dahil ang Diyos banal, sabi ng Bible, ang kasalanan, kailangan po niya i-deal. Yan po ang dahilan kung bakit may verse tayo na pinag-aralan last time, for the wages of sin is death. Ano pa ang motivation? Bakit binigyan ng Diyos ng kabayaran ang kasalanan na kamatayan? Dahil po siya ay banal. Okay? Because of God's holiness and justice, it is therefore demanded na ang kasalanan may kabayaran. Hindi po pwede na ang kasalanan, okay lang yan, babayaran ko, kalit na bagay. No, ang kasalanan ay may kabayaran. Another fact sa Bible, hindi mo kayang bayaran ang iyong kasalanan. That's a fact. Okay? Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace are you saved through faith, it is not of yourselves. Sabi po ng another verse sa Titus, not of your works of righteousness, not by the works of righteousness which you have done. Sabi po ni Apostle Paul sa book of Romans, for that by the deeds of the law shall no flesh be justified. Hindi po sa pagganap mo, sa sampulong tugon, or sa law, then you'll be declared not guilty or mapapawalang sala ka. No. So again, that is factual, that is truthful sa Bible. So yan po una po, you have to have facts. And then we can add another fact, there is such place as heaven and hell. Meron pong impyerno para po sa mga makasalanan. In fact, din-explain ko na last time yan, kahit po ang mga sinungaling, sila ay ibubulid sa nagalagablab na apoy at asupre. So there's a place called hell. Now you can deny this, of course. May mga tao, they don't want to believe in hell. How can a loving God put persons in hell? No? You can deny that. But it will not change the fact that the Scriptures warns us of a place called hell. Another fact, pwede ka po makaiwas sa impyerno. Sabi ni Jesus, John chapter 3 verse 15, that whosoever believes in Him shall not perish. Shall not perish. Hindi ka mapapahamak sa impyerno. Kaibigan, these are facts. Sana makita mo ito na ito ang truthful, ito yung sinasabi ng Bible. Pero first part pa lang po yan, ng belief. Ano pong second? Your mind and your heart should agree on these facts. Kasi kung hindi po mag-agree ang mind mo at saka ang puso mo sa sinasabi ng Bible, paano ka manampalataya? Paano ka manampalataya isang bagay na hindi nag-agree ang isip mo at saka yung puso mo? Now, for example, may isang doktor na 30 years nagpakadalubhasa po siya sa pag-aaral po, example lang sa coronavirus. And sa 30 years niya na pag-aaral sa coronavirus, may mga ginawa siya na experiment,
May mga credentials siya na na-gain sa mga governing agencies natin sa medicine. Then may mga pasyente na siya na gumaling. So here comes now this person, gino-offer niya ngayon sa iyo na may sakit sa coronavirus. Ako, pinag-aralan ko yan, itong mga credentials ko, ito ang proof ko na may gumaling. Now, those are facts ang represent niya. Ngayon, kung magsabi ka, di man ako naniwala sa'yo. Malay mo, baka dyan mo lang sa recto yung kinuha yung mga, mga pinapakita mo sa akin. Malay mo kung ginawa-gawa mo lang, malay mo kung ipasirox mo lang, malay mo. I mean, kahit anong ebidensya na ipakita niya, your mind and your heart will not agree with that person. Ngayon, ang tanong, magpapagamot ka ba sa kanya? Of course, kung hindi nag-agree ang isip mo at saka puso mo sa kanya, hindi ka magpapagamot sa kanya. Simple as that. If your mind and your heart will not agree sa represent na facts ng scripture, then you cannot be saved. But there's a third element, and this is decision. So if your mind and your heart agrees sa facts, then the next thing that you will do is you will make a decision. So kung magsabi ng doktor, ito, kaya kitang gamutin, 30 years ko na pinag-aralan yan, itong mga credentials ko, kaya kitang gamutin. Your mind and your heart should say, Lord, Dok, kumbinsido ako sa ginapresenta mo sa akin. Pero Dok, teka muna, takot ako ngayon. Gagaling ka ba? No. Pero kung magsabi ka, sige Dok, itiwala ko sa iyo ang buhay ko. Pagalingin mo ako. Then, pupunta ka sa doktor, ibigay mo yung katawan mo doon, surrender mo katawan mo, hahayaan mo siya kung anong medication ang ilapat niya sa iyo dahil kumbinsido ka that you will be cured. Yan po ang word na belief. So, kumbinsido ka na ikaw ay makasalanan, kumbinsido ka na ang Diyos banal, dahil banal siya, dapat pa-impyerno tayo, pero kumbinsido ka, may Kristo na nagbayad ng iyong kasalanan. At nung nagbayad siya ng ating kasalanan, sabi ng Bible, kinumpleto niya yun. Hindi po siya nagbayad ng half lang. That's why sumigaw siya, it is finished. Tapos na, kumpleto, sapat na binayaran ni Kristo ang iyong kasalanan. Are you convinced of that fact? Kung kumbinsido ka, then anong gagawin mo? Then, lalapit ka kay Kristo, sabi mo sa Kanya, Panginoon, titiwala ko sa iyo ang aking eternidad. Alam ko, ikaw lang ang makaligtas sa akin. That's what believe, faith is all about. Now, ano po ang result? Ang result, ye are sealed. Okay? Ye are sealed. Now, the word sealed means to set a seal on one as a mark or stamp. So, dapat sabi ng verse, sealed with who? What stamp? Ano yung stamp? With the Holy Spirit of promise. Now, importante po ang konsepto ng sealing or seal, no? Because seal marks ownership, it marks security, and it marks authenticity. For example, may mga sasakyan po tayo ng meron pong seal ng isang lugar, ano? So, usually nakalagay po dyan, for official use only. So, kumbinsido ka agad kung sino alam mo ka kung sino nagmamayari niyan. Sa ano yan? Sa LGU yan or sa gobyerno ang sasakyan yan, di ba? Now, kung meron siyang seal, then, ang ibig sabihin niyan, once pakialaman mo yan, sino kalaban mo? Yung may-ari niyan, di ba? Yung may-ari niyan. So, seal is also a mark of security. Sa sa mga nagbibenta po ng mga animals, may napuntan po ako dati na slaughterhouse, na ginagawa po nila, pag nagkasundo na po sila, para magkaalaman, ginalagyan po nila ng guhit yung katawan ng kalabaw, parang painful ganun. Ginuguhitan nila yan. And to mark na yan, akin na yan. Secured na yan. Tapos na usapan namin dyan. And of course, seal also marks what we call authenticity. It's a mark of authenticity. Diba? That's why yung mga papeles natin, ginapasilyuhan natin. Ginapa-authenticate natin. Para masabi natin, hindi piki. Now, paano mo malaman? Let me ask you. Paano mo malaman na tunay ka kay Kristo? Paano mo malaman na tunay ka kay Kristo?
Anong kasiguruhan mo na pag naubos na ang hinangos mo, at wag naman sana, anong kasiguruhan mo kung kapitan ka ng coronavirus at gagamitin ng Diyos ang coronavirus para tapusin ang physical mo na buhay, gaano ka kasiguro na pagmamayari ka ng Diyos? How secured are you of going to heaven? How authentic you are as a believer. The only way to know that is this: ye are sealed with the Holy Ghost. That's why in 2 Timothy chapter 2 verse 19, ito pong sabi ng verse, nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal. The Lord knoweth them that are His, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Sabi ng verse, the Lord knoweth God, or the Lord knoweth them that are His. It doesn't matter if you know the Lord. What is more important is, does God knows you? Okay? Now, later may dalawang verses po tayo nating pag-aralan. Pero importante po at this point na maintindihan po natin. Ultimately, makita natin through scriptures na ang makapasiguro kung ikaw ay tunay, pagmamayari at sigurado na ng langit ay hindi po ikaw. Hindi po ang pakiramdam mo. Ha? Iyan po ang ibig sabihin, bakit sinabi ni Kristo sa Matthew chapter 7, verse 21, darating ang araw yung mga tao magsabi, Lord, Lord, ginawa pa namin ito. Lord, nagmilagro man kami. Lord, nagturo man kami Bible. Lord, marami kami ginawa na kabutihan. Anong sagot ni Jesus sa kanila? Matthew chapter 7, depart from me, I do not knew you. Lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Now, kahit po ano ang feeling mo, kahit po ano ang pakiramdam mo regarding sa iyong kondisyon spiritual, it doesn't matter if God in the first place never knew you. If you don't have the seal of God, then you are not God's own. Why? Ito po sabi ng verse, ano? Romans 8:16. The Spirit that is speaking about the Holy Spirit itself beareth witness with our spirit that we are what? Children of God. So, when God sees you from the vantage point ng Diyos, paano maalaman ng Diyos, yan akin yan, yan akin yan, yan tunay sa akin yan. Paano niya maalaman? The Holy Spirit resides in you. Yan po ang nangyari sa iyo, kaibigan. Sa araw na napakinggan mo salita ng Panginoon, sa araw na nagdesisyon ka na mag-respond sa napakinggan mo in faith sa kay Panginoon Kristo, the Holy Spirit will reside in you. Actually, si Kristo po nag-promise yan sa John chapter 14. The Holy Spirit will abide with you forever. The Holy Spirit takes residence in you. That's why yan ang sinabi ni Apostle Pablo, na huwag mong gamitin na yan sa pasaway ang iyong katawan. Kasi templo na yan ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, the Holy Spirit is inside you. Yan ang proof at tanging kasiguruhan mo na tunay ka kay Kristo. The Holy Spirit resides in you. Pero, of course, sa Diyos yun. Sa kapwa natin, paano maalaman na tunay kay Kristo yan? May product siya. Anong product niyan? Ayan sa verse 19. Let everyone that names the name of Christ departs from sin. Yan na po ang tatawag natin na output kung ang banal na Espiritu nandyan po sa iyo. Actually, itong last two phrases ng chapter 2, 2 Timothy chapter 2 verse 19 is actually representing the work of the Spirit in a believer's life. Okay? Why? Sabi ng verse, the Lord knoweth them that are His. Why? Meron siyang seal. And who is that seal? The seal with what? The Holy Spirit of promise. Undeniable yan. Hindi mo yan mapipiki na seal. Again, you can claim anything you want. Christian ako, tunay ako kay Jesus. You can claim anything you want. Ang tanong, does God has a claim on you? Does His Spirit resides in you? Because again, the Spirit beareth witness with our spirit that we are children of God. Pero ang pangalawa, sabi ng verse, let everyone that nameth the name of Christ departs from iniquity. How to do that? Paano mo gagawin yan? Again, it is still the work of the Spirit.
Galatians 5:16, this I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Then he outlines the works of the flesh. Lahat ng kasalanan na works of the flesh or mga gawain ng isang tao na mali, ginlista niya yan lahat sa Galatians chapter 5 right after this verse 16. So, ibig sabihin is this, to depart from iniquity, to live my life na in accordance sa gusto ng Diyos, I need still the power and to be dependent on the Spirit that is in me. Tutulungan niya ako na ayusin ang buhay ko. Why? Because He is in you. Kung ang Banal na Espiritu ay dyan sa'yo, tutulungan ka niya na ayusin ang buhay mo. That's why, kung may isang proof ng tunay ng pananampalataya na very evident, ay ang word na pagbabago. Pagbabago. I think we have a verse for that, ano? 2 Corinthians 5:17. Old things are passed away. Behold, all things are becoming new. So, kaibigan, kung tunay ka kay Kristo, the Holy Spirit resides in you. Kailan siya nag-reside sa iyo? After you heard, you believed, you were sealed. So, let's summarize the things that we have learned this afternoon. Una, facts feeds faith. Importante po yan, no? Facts feeds faith. Ang faith, sabi ng Bible, comes upon hearing and hearing the Word of God. Second, truth. Faith is only valid if its object is also valid. Okay, so kung mali ang iyong pinanampalatayanan, hindi po yan maitatama ang isang mali. Kailangan manampalataya ka sa bagay na valid. And the Bible teaches us the only object of faith that will lead you to salvation is the gospel. Again, the gospel is about whom? Christ and what He has done on the cross. You put your faith on Christ. God na nagkatawang tao na kompleto nagbayad ng iyong kasalanan. It will save you. Put that faith on other things. You will be endangered of hell. The gospel focuses on the person of Christ and His finished work on the cross. And lastly, when a person believes on Christ, His person and finished work on the cross, the Holy Spirit resides in him, in that person, as proof of salvation, but at the same time, the power to live the Christian life. That's why the Bible tells us, the just, yung tunay na naligtas, shall live by faith. So, sana po ngayong hapon, nakatulong po ito na maintindihan po natin paano po tayo dumating sa kaligtasan. Or kung first time mo na napakinggan ito, paano ka makarating sa kaligtasan. The things that you have heard, ngayong hapon, sana ilagay mo yung pananampalataya dito sa tunay, kompleto, tapos na ginawa ni Kristo sa krus. That the Bible says, the Holy Spirit will reside in you and God will claim you as His own. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat.